Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, pasensya ka na po. Kaya ko lang to nasasabi dahil parang nagiging inutil ka eh. Magandang umaga po. Kumusta kayong lahat? Ako ay natatawa kay Epipanyo Labrador. Hindi ko malaman kung sino ang kakampi niya o kaaway niya. Sa bidyong ito ay pinapagalitan niya si President Ferdinand Marcos Jr. Sabay-sabay po natin panoorin ha. Dati ay pinagsasanggalang niya. Pinupuri niya. Ngayon, sabi niya, gumising ka na. Lumaban ka. Akala ko ay tinangay na ng masamang hangin yung taong yan. Buhay pa pala yan. Laging naka-face mask. Wala naman siyang kasama dyan. Walang tao roon sa kanyang kinalalagyan. Siya lang mag-isa. Laging naka-face mask. Tumayo ka na! Gamitin mo kapangyarihan mo para sa taong bayan! Iligtas mo kami sa mga magnanakaw at malulupit na politiko na nais lamang angkinin ang pera ng taong bayan. Iligtas mo kami mula sa bansa na nananakop sa bansang ito. Dapat pumapalag ka. Pero ano nangyayari, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Ate mo, ganun din. Pinaglalandakan sa taong bayan sa buong Pilipinas na meron siyang adik. Meron siyang adik na kapatid. Meron siyang bangag na kapatid. Ano ba talaga Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Buang na yung Labrador. Ano ba talaga Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Sino ba ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Kasi parang ang nakikita ng taong bayan sa'yo, natatakot ka sa mga Duterte, lalong-lalo na sa ate mo, na talagang grabe na sumira sa pangalan ninyo. Buong-buo ha, magmula sa anak mo, sa asawa mo, sa'yo. Ipinakilala niya sa buong Pilipinas na kayo, buong pamilya ay mga adik, mga bangag. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Wala kang ginawa. Bakit wala kang ginawa? Totoo ba? Kasi baka mamaya nakikipaglabang kami para sa'yo, pero mali pala yung pakikipaglaban namin dahil totoo pala yung sinasabi nila na isa kang bangag. Ngayon kung hindi ka bangag, hindi ka adik, please naman Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba? Sabi mo, huhulihin yung mga nagbababa o naglalabas ng mga fake news. Pues, ipakita mo sa amin na ang batas ay walang kinikilingan. Marcos man ang fake news. Parang nakikita ko, mayor lang ang katapat mo. Nabuang ay sa Labrador. Nakikita ko Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Basti Duterte lang ang katapat mo. Pagdating kay Basti Duterte, wala kang kibo. Ang dami na niyang pagbabanta sa'yo. Ano ba yan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Kaya hindi namin masisi ang ibang mga kasama natin na minsan nagsasawa na sila sa kakasuporta sa'yo kasi ikaw mismo, hindi ka lumalaban. Pinaglalaban ka namin pero ikaw hindi ka lumalaban. Para kaming nakikipaglaban sa isang lalaking bakla. Ha? Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pasensya ka na. Marami na kami nagsasawa sa'yo na ipaglaban ka. Hindi ka marunong tumayo. Para bang gusto mo, pati pagkain mo, pati pagtayo mo, kami pa ang gagawa para Nabuang na si Labrador. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, magpakalalaki ka. Tularan mo yung tatay mo na walang sino-sino. Kapatid man, kamag-anak man, kaibigan man, kalyado man. Pag nagkasala sa batas, hulihin. Abay, ang dami ng paninira ni Basti Duterte sa'yo. Ang dami niya nang sinabi sa'yo. Marami na mga tao dyan, mga kalaban mo na nagsasalita ng mga fake news tungkol sa'yo. O isa pa yan, si
Yung abogadong gago, yung abogadong tanga na hindi ko malaman kung baliw ba yung hayop na yan. Oh. Lagi ka sinisiraan. May ginagawa ka pa? Sino ba yun? Si Respicio ba yun? Yung siraulong gagong abogado? Na kung saan di ko malaman kung sang lungga galing. Mas malaki pa yung butas ng ilong kaysa sa mukha niya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman, pasensya ka na po. Kaya ko lang to nasasabi dahil parang nagiging inutil ka eh. Kami nakikipaglaban kami, nagbubuwis kami ng buhay. Nagsasalita ako para sa'yo kahit nalalagay sa alanganin ng buhay ko. Please naman, lumaban ka. Hindi ko sinabing lumaban ka para sa akin. Lumaban ka para sa taong bayan. Gumising ka na.